Clifford ang pinaka-underrated na housemate. Disclaimer. Ang commentary na ito ay personal na opinyon lamang base sa mga ipinapakitang eksena sa PBB Club 2.0. Layunin nitong magbigay ng mas malalim na analysis at hindi upang manaira o maghasik ng hate sa sinumang housemate o fandom. Sa PBB Club 2.0, hindi lahat ng malalakas ang boses ay siya ring may pinakamalaking ambag. Minsan, ang pinakadelikado ay yung tahimik lang sa umpisa. At dito pumapasok ang pangalan ni Clifford. Tahimik pero mapanganib. Hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa kakayahan. Kung titignan natin si Clifford mula day 1, hindi siya yung tipong papansin o palaging nasa sentro ng drama. Wala siyang malalaking eksena, wala siyang palaging viral na linya. Pero kapag task na ang usapan, doon siya biglang lumilitaw. Magaling sa planning, mabilis mag-analyze ng sitwasyon, at higit sa lahat, maaasahan. Ito yung klase ng housemate na gusto mo sa team, hindi dahil sikat siya, kundi dahil alam mong matatapos ang trabaho. Marami ang nagsasabing underrated si Clifford, at totoo iyon. Kasi sa isang bahay na puno ng personalities, love teams, at fandom wars, madaling matabyunan ang isang taong mas pinipiling kumilos kaysa magsalita. Pero kung babalikan natin ang mga episodes, mapapansin natin na consistent ang ambag niya sa mga task. Hindi siya pabibo, pero laging present. Hindi siya bossy, pero may direksyon. Isa rin sa pinaka-underrated na aspeto ni Clifford ay ang pagiging sandalan niya ng mga housemates. Sa oras ng pangangailangan, andyan siya. Hindi siya yung unang iiyak sa harap ng camera, pero siya yung unang lalapitin kapag may problema. Tahimik lang, pero may lalim. At sa isang environment na emotionally draining tulad ng bahay ni Kuya, malaking bagay ang may ganitong klaseng tao. Makikita rin natin ito sa relasyon niya kay Nikki. Nang maging emosyonal si Clifford at ibinahagi kung gaano kahalaga si Nikki sa buhay niya, doon mas nakita ng marami ang totoong Clifford. Hindi scripted, hindi pilit. Isang taong may self-doubt, pero may taong pinanghahawakan. Si Nikki ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, payo, at reassurance na sapat ang ginagawa niya. At aminin natin, relatable iyon. Sino ba sa atin ang hindi nagdududa sa sarili paminsan-minsan? Dito rin pumasok ang issue ng Capford. Maraming nagalit, maraming naiinis, lalo na nung nangyari ang mga recent episodes. Pero kung iisipin natin ng maayos, logical ang mga naging desisyon ni Clifford. Hindi naman weekly task, walang consequence sa girls kung hindi manalo. Limited ang oras ni Belle sa loob ng bahay. Mas makabuluhan bang itago siya ng matagal, o mas makabuluhang bigyan siya ng oras kasama ang housemates? Strategic ang ginawa ni Clifford. Hindi emosyonal, kundi rational. At dito nahahati ang viewers. May mga unang nagalit, may mga na-disappoint. Pero habang tumatagal, mas marami ang naka-appreciate. Kasi habang inuulit-ulit ang mga eksena, doon mo makikita na hindi pala siya kontrabida. Hindi rin siya pabibo. Isa lang siyang observant, smart, instinctive, at tactical na housemate. Makikita rin natin ito sa mga comments ng viewers. Marami ang nagsasabing, love how Clifford stayed true to himself. Ibig sabihin, kahit anong bash o pressure, hindi siya nagbago para lang i-please ang fandom. May nagsasabi ring nilubog na raw niya ang Capford, pero sa kabilang banda, mas lumalabas naman ang respeto sa pagiging loyal niya. Loyalty kay Nikki, loyalty sa sarili, at loyalty sa prinsipyo niya bilang housemate. May mga toxic comments, oo. May nagsasabing pabibo siya o naghahanap lang ng love team. Pero kung titignan ang kabuuan ng kilos ni Clifford, hindi naman niya kailangan ng love team para mag-shine. Kagaya ng sabi ng isang comment, green flag si Clifford. Hindi niya ginagamit ang love angle para sumikat. Umaangat siya dahil sa galing niya sa task at sa pagiging totoo niya. Isa pang mahalagang punto, si Clifford ay hindi plastic. Hindi siya nag-a-adjust ng personality depende sa kung sino ang kausap. Kung ano siya sa umpisa, ganun pa rin siya hanggang ngayon. At sa PBB, bihira ang ganito. Kadalasan, habang tumatagal, nagiging calculated ang kilos ng iba. Kay Clifford, consistent. Kaya masasabi natin na si Clifford ang pinaka-underrated na housemate. Tahimik pero mapanganib. Hindi dahil nananakit, kundi dahil kayang-kaya niyang baguhin ang takbo ng laro nang hindi kailangan ng sigawan o drama. Sa una, may mga nagalit. Kalaunan, nagugustuhan na nga siya ng mga tao. At iyan ang pinakamalakas na klase ng character development. Hindi lahat ng big winner ay kailangan maingay. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. At sa PBB Club 2.0, malinaw na si Clifford ang patunay nito. Ikaw, ano ang masasabi mo? Underrated nga ba si Clifford o sadyang hindi lang siya pang fan service? I-comment mo ang opinion mo, makipagdiskusyon ng maayos, at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa Buzz Pinas para sa mas malalalim na PBB analysis.